Pagsalita na si Joshua sa bayan, ang pitong pari na may dalang pitong tambuli na mga sungay ng tupa sa harapan ng Panginoon ay lumakad na pasulong at hinipan ang mga tambuli. At ang kaba ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa mga pari na humihihip ng mga tambuli at ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaban, habang ang mga tambuli ay patuloy na hinihipan. At iniutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y sumigaw, at saka lamang kayo sisigaw. Kaya't kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaban ng Panginoon. Sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. Kinaumagahan, si Josue ay bumangong maaga at binuhat ng mga pari ang kaban ng Panginoon. Ang pitong pari na may dalang pitong tambuli na mga sungay ng tupa ay lumakad na pasulong sa unahan ng kaban ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa kanila at ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kanila at sumusunod sa kaban ng Panginoon. Habang patuloy na hinihipan ng ang mga tambuli. Sa ikalawang araw ay minsan silang lumakad sa palibot ng lungsod at bumalik sila sa kampo. Gayon ang kanilang ginawa sa loob ng 6 na araw. At nangyari ng ikapitong araw nang mag-uumaga na, sila'y maagang bumangon at 7 ulit silang lumakad sa palibot ng lungsod sa gayon ding paraan. Nang araw lamang na iyon, sila'y lumakad ng 7 ulit sa palibot ng lungsod. Sa ikapitong ulit, nang hipan ng mga pari, ang mga tambuli ay sinabi ni Josue sa bayan, sumigaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang lungsod. Ang lungsod, pati lahat ng naroroon ay itatalaga sa Panginoon sa pagkawasa. Tanging si Rahab na upahang babae, siya at ang lahat ng kasama niya sa bahay ang mananatiling buhay sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo ng ating isinugo. Ngunit kayo, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo ng anuman sa itinalagang bagay. Sa gayoy, susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisidlang tanso, at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay ipapasok sa kabangyaman ng Panginoon. Kaya't sumigaw ang bayan at hinipan ang mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang leader, ang pader, ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusob sa lungsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang sinakop ang lungsod. Kanilang lubos na pinuksa ng talim ng tabak ang lahat ng nasa lungsod, maging lalaki at babae, ang bata at matanda, ang baka, tupa at asno. At sinabi ni Josue sa 2 lalaking naniktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng upahang babae at ilabas ninyo roon ang babae at ang lahat niyang ari-arian gaya ng inyong ipinangako sa kanya. Kaya't
ang mga binatang espiya ay pumasok at inilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid, at lahat ng kanyang ari-arian. Ang lahat niyang kamag-anak ay kanila ring inilabas at sila ay inilagay sa labas ng kampo ng Israel. At kanilang sinunog ng apoy ang lungsod at ang lahat ng naroroon. Tanging ang pilak at ginto, mga sisidlang tanso at bakal ang kanilang ipinasok sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon. Ngunit si Rahab, na upahang babae, ang sambahayanan ng kanyang ama at ang lahat niyang ari-arian ay inilagtas ni Josue. Siya ay nanirahang kasama ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ipinadala ni Josue upang maniktik sa Jericho. Sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila ng panahong iyon, na sinabi, sumpain sa harap ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lungsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay, ay ilalagay niya ang saligan nito at sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang mga pintuan nito. Kaya't ang Panginoon ay naging kasama ni Josue at ang kanyang kabatugan ay lumaganap sa buong lupain. Dito po nagtatapos ang Josue 6, kapatid. Amen. Amen. Isang malakas na amen, mga kapatid. Amen. Amen. Tumugon sa reading. Amen, mga kapatid. Amen. At ito pagkaloob kay Sister Marilyn Picard ang kanyang reflection. Sister Marilyn, meron ka reflection sa ating reading ngayon? Yes, Pastor. Sige. Sige, pagkaloob po sa iyo bago po natin pagkaloob sa iba. Amen. Joshua 6 po ay tungkol sa pagkasira ng pader ng Jericho. Ito po ay isa sa kapangyarihang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod po natin sa ating Panginoong Diyos. So, ang buod po nito ay ito po ang sinasabi, inutusan ng Diyos si Josue at ang mga Israelita na lumibot sa lungsod ng Jericho ng isang beses bawat araw sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw po, sila ay maglalakad 7 beses sa paligid ng lungsod. Pagkarinig ng mahabang hudyat ng mga trompeta, sila ay sisigaw ng malakas at bumagsak ang pader ng Jericho. Tanging si Rahab at ang kanyang pamilya ang naligtas dahil tinulungan niya ang mga espiya ng Israel. So ang mga aral po at pagmumuni-muni ay ito. Una, pananampalataya sa kakaibang plano ng Diyos. Di ba po kakaiba talaga ang pamamaraan na ito na ibinigay sa kabuuan ng Josue at ng kanyang mga kasamahan. Hindi lakas o sandata ang nagdala ng tagumpay sa mga Israelita, kundi pagtitiwala at pagsunod sa kakaibang utos ng Diyos. Minsan, hindi natin agad nauunawaan ang kanyang mga paraan, ngunit ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala kahit hindi mo pa nakikita po ang resulta. Ikalawa, ang pagsunod ay nagdudulot ng tagumpay. Ang mga pader ng Jericho ay bumagsak dahil sinunod ng mga tao ang utos ng Diyos ng buong puso. Sa ating buhay, maraming tagumpay ang dumarating kapag tayo ay handang sumunod sa Kanya ng buong pagtitiwala. Ang Diyos ang lumaban para sa Kanyang bayan. Ang tagumpay ng Israel ay hindi sa kanilang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag siya ang nanguna sa ating laban, kaya niya ring gibain ang mga pader sa ating buhay. Mga hadlang, takot, o kasalanan na pumipigil sa atin.
Ika-4 po, ang halaga ng pagtitiyaga at pagtitiis. 6 na araw silang naglakad ng walang nakikitang pagbabago. Ngunit nagpatuloy sila sa pananampalataya. Imagine niyo po yung gaano kaya kalawak yun na paikot-ikot sila sa loob ng 6 na araw. Ano po? Ganito rin po tayo dapat magtiyaga sa ating pananalig kahit tila walang pang nangyayari. Sa amin pong mga LE talagang pinakailangan ito. Punta ka sa isang barangay, house to house mo talaga yon. At bandang huli talagang ipagkakaloob ng Panginoon ang tagumpay. Wag lang po tayong sumuko. Kailangan nating magtiyaga at magtiis sa field. Ano po? 5, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Inalala ng Diyos si Rahab dahil sa kanyang kabutihan at pananampalataya. Ipinakita nito na ang Diyos ay tapat at maawain sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, yun po mga kapatid, kinakailangan po talaga ng pagtitiwala, pagsunod sa instruction ng Panginoon, at ibibigay niya po ang tagumpay sa ating laban sa paglilingkod natin sa Kanya sa mundong ito. Yun lang po, Pastor, at happy God First Morning po sa ating lahat. Thank you, Sister Marilyn, sa iyong reading and reflection. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Marilyn po, ang atin pong leader ng Literature Ministries sa lugar po ng Area 1 sa probinsya po ng Aurora. Nandito na po si Pastor Jasper po yung pagkalo po natin sa kanya ang pag-host. Sa mga nais pong mag-reflect mga kapatid ay magtaas lang po kayo ng kamay upang kayo po ay ma-recognize ng atin pong host. Pastor Jasper, take over. You're the host today. Good morning po. Happy God first morning. God first morning, Pastor. Sige. At sino pa po ang mayroong reflection sa ating pong reading sa umagang ito? Magtaas lang po ng kamay. Sige, sino po magre-reflect mga kapatid? Napakaganda po ng atin pong reading. So ito po ay kwento ng pagbagsak ng Jericho na minsan mga kapatid ay ipinangako ng Diyos sa kanila, Pastor, no? So dito ay habang wala pa nagre-reflect, Pastor, ay meron dalawang pangyayari na pumukaw sa akin dito. Unang-una yung pinangako ng Panginoon sa kanila kung paanong ang Diyos ay ipinangako sa kanila ang lugar na yon, talagang sa kanila. So, yung pagsunod dito ay napakahalaga sa instruction ng Diyos. So, napakahalaga po yun. So, mabuti na sumunod sa bawat salita ng ating Panginoon upang ang pangako ay makamit mga kapatid. Pangatlo na pumukaw sa akin dito ay yung kwento ni Rahab, mga kapatid, na bagamat siya isang patutot, ngunit itong si Rahab, alam naman natin at makikita natin sa Hebrew chapter 11, itong si Rahab mga kapatid ay may pananampalataya sa kabila ng kanya pong kinasasadlakang kalagayan mga kapatid. So, pagkatapos dito ay nandito rin yung mga bawat samsam, yung mga ginto, pilak ay talagang yun ay para sa Panginoon. Kaya dito, Pastor, ay aking napansin, kaya sabi dito sa verse 2, sinabi ng Panginoon kay Josue, tignan mo, ibinigay ko na sa iyo, sa iyong kamay. So makita mo, no? Wala pa man, ibinibigay na. So ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hati nito at ang mga mandirigma. So lilibutin ninyo ang buong lungsod sa lahat ng lalaki mandirigma ay ililigid ng minsan sa lungsod, gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. So mga kapatid, so ito ay talagang, so ibinigay na ng Panginoon ang lungsod. Kaya lang, siyempre, susunod ka muna sa instruction ng Diyos. Lilibutin mo, binanggit ni Sister Maricart, na 6 na araw, isang beses, ililibutin ninyo. So lahat ng mandirigma ay lilibutin ninyo. So lilibutin ninyo ang lungsod mga kapatid. So yun mga kapatid ay talagang
Paano na, hindi sa kapangyarihan ng tao yon, yung nakamit nila yung Jericho, hindi dahil sa kapangyarihan ng tao, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang tao ay matutong sumunod sa instruction ng Diyos. Parang sa buhay natin mga kapatid, kung ano tayo ngayon ay dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo yan, kung ano tayo ngayon ay dahil yan sa ating tinatamasa sa Panginoon. So kung ano tayo ngayon, hindi dahil sa kagaling natin, sa husay natin, kung hindi dahil yan sa ipinangako ng Panginoon. Mga kapatid. So dito, Pastor Jasper, ay talagang Yes. wala pa man, ay ipinagkaloob na sa kanila ng Panginoon. Kaya ang tao lamang ay matutong magtiwala, sumunod, manampalataya sa ating Panginoon. So yan lang muna ang aking reflection mga kapatid, ating pagkaloob sa iba, ang pagkakataon. Okay po. Okay, maraming salamat Pastor sa napakagandang reflection at meron pong nag-touch dito sa Area 5, si Sister Net, ating pong ibigay yung pagkakataon. Thank you po, Pastor. Magandang umaga po. At first morning. Yan. Yung Good morning, Ate Net. morning po, Pastor. Ito po yung tungkol sa pagbagsak ng Jericho, di po ba? Sa pamamagitan po ng pagtitiwala at pagsunod nila sa utos ng Diyos, ay sila po ay nagtagumpay. Ang aral po dito sa atin ay nakuha ko, katulad na sinabi nga ni Pastor Nelson, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga Israelita ay sinabihan sila ng Panginoon na sundin ang kakaibang paraan ng paglusog. Yung pag-ikot sa lungsod ng 7 beses sa loob ng 7 araw. Kasama yung pagtataas ng kanilang sigaw at tunog ng mga trompeta. Yung pagsunod nila sa kaloob sa utos ng Diyos. Pangalawa, yung kapangyarihan ng kanilang pananampalataya. Pinatunayan po nila na ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay malakas, makapangyarihan upang magdala ito sa kanila ng tagumpay. At yung pangatlo, yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamumuno naman ni Josue. Makikita po natin dito na si Josue ay itinakda ng Diyos bilang isang matapang at matibay na pinuno. Yung kanyang pagsunod sa Diyos at pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay nagdala ng tagumpay sa kanila. Pinapaalalahanan po tayo na magtiwala lamang tayo sa leader natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At pang-apat, yung kahalagahan po ng pagkakaisa nila. Di po ba? Yung pagsunod nila sa plano ng Diyos, nagkaisa sila. At naging tiyak yung direksyon at pagkilos na kanilang ginawa. Magkakasama sila na nagpakita sila ng pagkakaisa at disiplina. Kasi kapag nagkakaisa, ibig sabihin meron tayong disiplina na sinusunod. At panglima, yung pagpaparusa sa paglaban sa kalooban naman ng Diyos. Kasi sa atin may mga babala na sa bawat ginagawa natin, merong babala sa atin. Kaya nga ang sumpa o ang sinumang sabi dito ay lalabag at hindi susunod sa utos ng Diyos, ang kanyang mapapala, hindi tagumpay, kundi palo. Kaya nga sa pagkalahatan po, isang paalala ito ng ating pagsunod sa kapangyarihan ng Diyos, yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala, yung ating pong katapangan sa pamumuno. Bagamat alam natin na may mali, dapat po na atin pong ituwid ito. Sapagkat sabi nga, ang Panginoon ang siyang leader natin. Kaya kung ano ang sabihin ng leader, yun ang ating susundin. Yung kapangyarihan, yung katapangan sa pamuno, pagkakaisa, at paggalang natin sa kautusan ng Diyos. Yun ang magdadala sa atin sa tagumpay. Yun lang po, Pastor. God bless. Morning po. Amen po. Tayo po ay babasahin po natin yung sa chat box. Ang sabi po dito sa Area 5 ni sa Brother Simon Talusan ng Pantok SDA. Ang Josue 6 ay isang palala ng kahalagahan ng pagsunod, pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos para sa pagtatagumpay, at natutunan ko na dapat kong sundin ang plano ng Diyos sa aking buhay at hindi ang aking plano, at ipinakita rin ang awa ng Diyos sa mga tapat sa Kanya. God first muna. Ang sabi po ng ni Brother Simeon. At dito na po kay Brother Jomar Mariulis.
ang Joshua 6:16, ang simpleng pag-ihip ng trumpeta ng hukbo ni Josue sa paligid ng Jericho at ang maliit na pangkat ni Gideon sa paligid ng hukbo ng Midian ay naging mabisa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos upang pabagsakin ang kapangyarihan ng kanyang mga kaaway. Ang pinakaganap na sistema ng naisip ng tao kung hiniwalay sa kapangyarihan at katarungan ng Diyos ay tiyak na mabibigo. Ngunit ang mga paraang tila walang pag-asa ay magtagumpay kapag ito'y tinakda ng Diyos at isinagawa ng may pagpakumbaba at pananampalataya. Ito po sabi ng ating pong kapatid. At ito na po sa kay Pastor Ernie Marin, ang isang tunay na leader ay unang susunod sa Diyos bago manguna sa iba. Si Josue ay hindi nagtanong, hindi nagreklamo. Siya ay agad tumalima. Ang sabi po ng writings ni George of Patriarchs and Prophets, ipinakita ni Josue ang parehong simpleng pananampalataya na ipinagkilala sa kanya sa ilang. Hindi niya tinanong ang utos ng Diyos, kundi agad nitong sinunod. At ang sabi po ng isa pong kapatid natin sa Area 5 na Sister Gemma Gibeti, sinabi dito na sumunod tayo kay God, huwag tayong gumawa ng sariling daan. Nitisin natin para huwag tayong mapahamak at maligaw ng landas. Yan po ang sabi ni Sister Gemma. At dito si Brother Dan Cruz, ang sabi po dito, hindi malaga ang kung sino po tayo sa paningin ng iba katulad ni Rahab. Masamang babae dahil sa uri ng kanyang pamumuhay. Subalit, nakita ng Panginoon sa kanyang puso ang handang paggamit sa malagang gawain. Dahil doon siya ay niligtas at nagpaglipon o sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Happy God First Morning sa lahat. At kay Pastor Joseph Mino, sabi po, at sinasabi ito yung 4H, pakikinig or hearing, pananampalataya, heart o pagsunod, hand and hope. So maraming salamat po sa mga reflection. Meron po bang mag-reflect sa ating pong Bible reading? Tingnan ko po ang ating pong meron po rito nagtaas sa Brother Donnie. Opo. God First Morning po. Yes po, God First Morning. Ako po ang takeaway ko po dito. Ang nakikita ko po dito yung bakit po ay 6 na araw silang umiikot. Walang sound, walang ginagawa. Kundi ikot lang ng ikot. Tapos pagkagabi, babalik sa anong tolda. 6 na beses pa, 6 na araw po yun eh. Tapos ikapito, ang pinagawa niya sana ay sumigaw na sila. Ang nakita ko po dito, they're actually facing kumbaga an enormous obstacle. Now, sa pagharap po nila doon sa napakagrabing harang, okay, obstacle o problema. Yes. Ang ginawa po nila, yung po bang sa pag-ikot nila, dahil tama naman po ang karamihan na sinasabi, ito'y pagtalima, gano'n man kawirdo in man's standard yung pinagagawa ng Diyos. Itong bayan ng Israel, sumunod po sila. Ang nakita ko po dito ay tayo po kapag may hinaharap tayong napakalaking or enormous obstacle or trouble, wala tayong gagawin kundi mag-contemplate po tayo. Yun po yung nakikita. Talagang ating isipin yung ating kalagayan, yung kadakilaan ng Diyos, na doon tayo mag-focus kahit na wala pong and then there will be a time, yung pong pagsigaw na, it's a celebration. Yung celebration na hindi pa man nangyari, they are actually celebrating God's victory for them. So wala po tayong role doon. Yung ating pagsunod, yun lang po ay that is a prerogative in believing that power emanates only from God. Yun lang po ang ginawa natin doon. And wala pong pogi points yung ating pagsunod. Wala pong kapangyarihan yun.
Wag na, kasi kapag nilagyan natin ng kapangyarihan yung ating pagsunod, magyayabang tayo dahil na kaya natin napagtagumpayan dahil susumunod tayo. Mga kapatid ko, wag natin lagyan ng pogi points yung ating pagsunod. That is only our prerogative of choosing. Pagpili po na we entrust everything sa Panginoon. At ang nakatutuwa po dito sa day 7, celebrate na yung sabi po sa atin dito, hindi pa man ho nangyayari yung solusyon sa ating problema. We celebrate because we trust God. No, yun po nakita dito at purihin po ang Panginoon. Amen po. Maraming salamat po, Brother Denny Lostri. At meron pa po si Pastor Ernie. Pastor? Yes po, happy God first morning mga kapatid. First morning po. Salamat po sa nagbasa ng ating Bible reading. Kung ating pong titignan mga kapatid, ito pong Wall of Jericho ay mayroong dalawang layer. Outer and inner layer. Kaya ito po ay talagang napakatibay. Kaya po ang Panginoon ay nagbigay ng panibagong strategy how to conquer Jericho. Panibagong strategy sapagkat alam po ng mga sundalo ng Jericho at ng hari na sila ay matibay ang kanilang muog. Ngunit mga minamahal ko mga kapatid, tandaan po natin, kapag nangako ang Diyos, ito ay hindi napapako. Claim the promises of God. At dito ko po nakita ang isang kahalagahan ng disiplina. Kapag ang sabi ng Panginoon, huwag magsasalita, huwag maingay, hindi po sila nagsalita, hindi po sila nag-ingay, kundi kanilang sinunod kung ano ang plano at sinabi at strategy ng ating Panginoon. Kaya po sa ating buhay ngayon, meron po tayong malaking Jerichong hinaharap, ang ating CLPN. Ang pagtatayo ng ating headquarters ng CLPN. But by the power of God at sa tulong-tulong ng mga kapatid sa buong CLPN, we will conquer our Jericho. Amen. Amen. Okay, amen. Meron pa po si Pastor Nelson. Taas po ng kamay. Naalala ko lang ako mga kapatid, naging ugali ko kahit nung estudyante pa lang, basta sa pangangaral ba, bago ako dumalaw sa mga tao, basta pag pumunta ko sa isang lugar, o napunta ko sa isang assignment, o napunta ko sa isang distrito, ang unang-una kong gagawin ay ikutin yung lugar. Naalala ko lang ngayon, naging practice ko ito. Naalala ko na bago ko pag napunta ko sa isang bagong lugar na i-assign ng Panginoon ay talagang iikutin ko siya, Pastor. Iikutin ko siya at ako yung mananalangin. Basta meron akong ganung ugali na basta bago na ako punta sa isang lugar, iikutin ko lang siya. Sasadyain ko talaga na iikutin siya. Nakamotor man yan o kung maluwang yan, iikutin ko talaga mula sa dulo hanggang dulo upang ipanalangin. So ganun ba mga kapatid? Mahalaga yun. Ito yung principle sa Jericho ito. Nung ang CLPM ay nagpasimula, salamat po sa atin pong admin. Talagang nilibot ng admin po natin ang mula dulo ng Zambales, ng Aurora, Nueva Ecija, yung mga dulo na yan, dulo ng Pampanga, dulo ng Bulacan, talagang tinignan ng CLPM yung tatlong admin, Pastor Joel, si Pastor Raylord, ang ating Pangulo, Pastor Jerry, talagang nilibot nila, tinignan nila, talagang inikot nila. So habang inililibot ay talagang pinapanalangin yung bawat simbahan, yung mga kapatid na na-encounter. So principle ng Jericho yun, principle ng Jericho yun. Yung libutin mo ang iyong lungsod, libutin mo upang ano man yung Jericho, ano man yung wall, gano'n man kahirap man yan, ipagkakalob ng Diyos yung tagumpay. So naalala ko lang, Pastor, yun yung principle of Jericho na to. So ginawa ng ating pong admin na libutin, Pastor, yung buong CLPM at ipinanalangin ang lahat ng simbahan, lahat ng mga kapatid. So mga kapatid, ako'y naniniwala yung pagtatagumpay
ipagkakaloob na ng Diyos yan. Kaya ang CLPM ay nagtatagumpay dahil meron tayong mga leader na sumusunod sa yapak na sumusunod sa instruction ng Diyos, at ang mga kapatid ay meron pong pananampalataya. Naalala ko lang, Pastor, yan, Principle of Jericho. So, ganun din mga kapatid, kung kayo po yung mangangaral sa isang lugar, ikutin din ninyo ng ilang beses. Ikutin ninyo, wala kayong gagawin, kundi ikutin, ipanalangin ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos, at makikita mo yung mga hindi dahil sa atin yon, kung hindi kasi ito yung Wall of Jericho, hindi naman kayang gibain ng mandirigma yon, hindi naman kayang hindi kaya talaga mga kapatid. Tanging ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang may kapasidad na magbigay ng pagtatagumpay. So the only thing, paulit-ulit mga kapatid, na sinasabi sa Biblia, magtiwala tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos, huwag tayong magduda, kung hindi manampalataya, palagi sa Diyos, ipagkakaloob ng tagumpay. So mga kapatid, maraming pinangako ng Panginoon. So nagtagumpay na ako, sabi ng Panginoon. Sumunod lang tayo sa Panginoon mga kapatid. Huwag tayong magduda, manampalataya lang tayo lagi, Pastor. Kaya salamat po sa ating CLPM, ang Principle ng Jericho. Mga kapatid, talagang nilibot na, Pastor, ang pagtagumpay, ibinibigay at ibibigay pa ng Panginoon ang pagtatagumpay, Pastor. So yun lang. Amen. Ang ating election. Amen. Amen po. Amen. Amen. Meron pong sa chat box, sabi po ni Linda Soriano, tunay ng Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Si Rab ay kahit mababang uri ang kanyang hanap buhay sa pananampalataya, ay siya po ay ligtas sa kanyang pamilya, sa mga kamag-anak. Tunay na kapag tayo ay sumunod sa instruction ng Diyos, ay tapat siya sa lahat ng kanyang mga pangako. God first morning. At sabi po ni Pastor Jerry, Amen. Maraming salamat po sa kapapagpalakas sa spiritual ng heavenly insights sa lahat. God bless and God first morning. Amen. At ang sabi po naman Pastor Ernie, ang pag-ikot sa Jericho ay larawan ng buhay ng pananampalataya. Minsan tila paulit-ulit, walang resulta o tahimik at walang lohika. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay pagsubok ng katapatan. Ang pananampalataya at pagsunod ay nagdala ng tagumpay laban sa pagpapalakas o pinakapamalakas na hadlang. Okay, so tayo na po ay ang ating po oras ay 4:39. Bago po tayo ay dadako sa Let's We Forget, ay atin pong tungayan ang church history. CLPM. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment
fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, good morning. Atin na pong bigay ang ating pong daily devotional sa Pastor Joseph Lulu. So, Okay, happy God morning po. Malinaw po ba? yes po. Okay, ang Malinaw po. ating babasahin ngayong pong umaga. Ang pamagat po niya, ang advertising ng Adventistang edukasyon. Ang eksperimento sa Avondale 4 po yung pagpapatuloy ng ating pumbabasahin ngayon pong umagang ito. Ang key text po natin ay matatagpuan po sa 1 Thessalonica 4:9. Sapagkat kayo man ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Sabi po rito, ang spiritual na revival sa iglesia at sa mga turo nito ay humantong noong 1890s sa isang panawagan para sa katulad na reformasyon sa Adventistang edukasyon. Ang mga paaralan ng denominasyon ay dapat maging mas tiyak na Kristiyano at Adventista kaysa dati. Ang maraming patutuon ni Ellen White tungkol sa edukasyon sa kanyang mga taon sa Australia ay patuloy na nagbigay direksyon sa paaralang Avondale. Higit pa rito, dahil nakatira siya sa malapit sa campus, sa panahon ng pagbubuo nito, siya ay nakilahok sa pagbuo ng institusyon sa isang paraan na natatangi sa kanyang karanasan. Bukod dito, si W. Prescott na nagtipon at nag-edit ng mga manuskrito para sa Christian Education 1893 at Special Testimonies na Edukasyon 1897 ay nagtungo sa campus ng ilang buwan noong kalagitnaan ng 1890s. Sa panahong iyon, siya at si Ellen White ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap tungkol sa Kristiyanong edukasyon. Pareho silang nakinabang sa pagkakataong ito upang mas lubos na maunawaan ang implikasyon ng mga patutuo at kung paano maipapatupad ang kanilang mga prinsipyo. Isinulat niya sa kanyang anak na si Edison na hinikayat ni Prescott ang kanyang isipan at mga kaisipan o mga prinsipyo. Kaisipan gaya ng ginawa ng kanyang asawa noon. Ang kanilang mga pag-usap niya ay nagbigay daan sa kanya upang linawin ang kanyang pag-iisip at masabi pa ang higit pa. Nakikita namin ang ilang bagay na mas malinaw na liwanag. Hindi lamang nakatulong ang eksperimento sa Avondale na ilagay ang Biblia, espiritual na mag-aaral, mga misyon, at paglilingkod sa iba sa sentro ng edukasyon ng mga Adventista. Kundi, hinimok din ito na maging rural ito hanggat maari.
Kaya naman sa halip na ang ilang ektarya sa gilid ng bayan na sapat para sa Battle Creek College, ang bagong institusyon ay itatatag sa 1,500 hektaryang Bretteville Estate sa isang rural na lokasyon. Ang lawak ng lupain at rural na lokasyon ay hindi lamang nagbigay daan para sa mga estudyante na malayo sa problema ng lungsod at malapit sa kalikasan, kundi nagbigay rin ito ng sapat na espasyo para sa pagtuturo ng praktikal na kasanayan para sa mundo ng trabaho. Ang Adventistang edukasyon ay hindi na kailanman magiging gaya ng dati pagkatapos ng pagtatatag ng Avondale. Hindi lamang ang denominasyon ay mayroon na ngayong napakaraming material tungkol sa mga ideal sa edukasyon mula sa panulat ni Ellen White, kundi mayroon na rin itong tunay na modelong maaring tularan sa iba pang bahagi ng mundo. Dahil sa kahalagahan ng edukasyon sa iglesia, tayong mas nakatatanda ay kailangang magkaroon ng mas malaking interest sa ating mga kabataan at sa ating mga paaralang pang-iglesia. Hindi lamang natin sila dapat suportahan sa ating mga pondo, kundi tulungan din silang maging kung ano at dapat silang maging. Yan po ang ating pong devotional ngayong pong umaga. Maraming salamat po. Okay po. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang reading, devotional. Meron po bang mag-reflect sa ating pong napakinggan na devotional? Mga kapatid, magtaas na po kayo ng kamay. Meron po bang mag-reflect? Dito po sa chat box, sabi po ni Pastor Jerry, ang Adventist education ay kasama sa perfect plan ng Diyos upang maging katuwang na gampanan ang mataas na layunin na maibalik ang basic ang imahe ng Diyos sa tao. Tama po. Napakaganda po ng reflection. Meron po bang mag-reflect, mga kapatid? Taas na po kayo ng kamay. Ang ating pong bilang ay sa 75 na present po, kapatid. Any reflection po sa ating pong devotional? Po. So, kung wala na po, mga kapatid, ay po ay dadako sa prayer. Prayer po ni Pastor Joseph Milo. Sige, tayo po ay manalangin. Dakilat, mapagmahal po namin Diyos, Ama po naming banal, narinig po namin ang inyong po mga salita sa pagbibigay ng mga kaisipan para po sa aming mga paaralan na kung saan noong panahon po ni Ginang White ay patuloy na pinag-uusapan kung paano po maipasulong ang banal na gawain ng aming mahal na Diyos sa mga paaralan Adventista. O Diyos, ipinakilala niyo po na dapat makita ang aming Panginoong Jesucristo, ang totoong pagiging Kristiyano ng mga nagsisipag-aral sa mga paaralang Adventista. Dakila po namin Diyos, tulungan niyo po ang aming pamunuan na ang mga paaralan
na kanila pong pinangasiwaan ay maitalaga sa mga gawaing paglilingkod. Kagaya po ng aming natutunan ngayong pong umaga, ang mailagay ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos sa mga nagsisipag-aral, maging ang misyon nito ay maisakatuparan at ang paglilingkod sa iba ang maging sentro ng kanila pong pag-aaral. Dakila po namin Diyos, tulungan niyo po ang bawat paaralan na nasasakupan po ng CLPM. Sa punguna po ng aming mga leader, nawa o Diyos maging maayos po ang lahat ng mga bagay at maipagpapatuloy ang banal na gawain ng aming sa umaga pong ito. I-bless niyo po ang bawat kapatiran na sumusuporta sa amin po mga paaralan. Patuloy na magkisama ang bawat isa na palaguin ang misyon ito, maipalaganap sa mga estudyante ang inyo pong banal na pabalita at magamit din po sila sa misyon ng aming Amang Diyos. Sa umaga pong ito, patuloy nawa kaming i-bless sa patuloy po namin pakikinig ng inyo po mga salita. Salamat po sa pagdinig po ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. Dahil po dadako sa God First video, dahil play po. Isang sorpresa na hindi ko maipaliwanag. July 26, Offertory Reading Devotional. Ang nagmamagandang loob sa mahirap ay nagpapautang sa Panginoon. At siya ang gaganti sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Kawikaan Kapitulo 19, versikulo 17. Isang babaeng negosyante ang nagbahagi ng kanyang mga hamon sa paniningil ng utang mula sa mga taong may pagkakautang sa kanya. Ikinuwento niya ang kanyang pagkadismaya sa mga taong totoong nangangailangan ng tulong ngunit pagkatapos niyang pautangin ay hindi na nagbabayad. Ngunit may isang bagay na ikinagulat niya. Sa tuwing may dumadating na nangangailangan ay tinutulungan niya ito. Pagkatapos ay may mga dati nang may utang sa kanya na matagal nang hindi nagbabayad at halos nakalimutan na niya ito ay bigla namang kusang magbabayad nang hindi naman niya sinisingil. Nangyari na ito ng ilang ulit. Sabi niya, isa itong sorpresa na hindi ko maipaliwanag. Batay sa kanyang karanasan, nagpatotoo siya na mahal ng Diyos ang mga mahihirap at natutuwa siya kapag tumutulong ang mga may kaya sa nangangailangan. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na ang nagmamagandang loob sa mahirap ay nagpapautang sa Panginoon, at siya ang magbabayad ng kanyang kabutihan. Kawikaan Kapitulo 19, versikulo 17. Natutunan ng babaeng negosyante na sa kanyang pagkalinga sa mahihirap ay ang Diyos mismo ang tumulong sa kanya sa pamamagitan ng paggising sa puso ng mga may utang sa kanya upang bayaran ang kanilang mga obligasyon. Panawagan. Alalahanin natin ang mga mahihirap at pagpapalain tayo ng Diyos. Tandaan natin, ang ginagawa natin para sa iba ay maaaring tila maliit lamang. Ngunit ang ating kaunti ay nagiging malaki kapag ang Diyos ang kasama. Nagiging daluyan ito ng pagpapala para sa iba. Napakabuti ng Panginoon. Tunay nga, ang kaunti ay nagiging marami kapag ang Diyos ay naroroon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Okay po. Amen, mga kapatid. Amen po. Sir Jasper. Ayun po dadako sa... Sir Jasper. Wala po, Pastor. Okay, salamat So, bago tayo dumako sa atin pong pakikinig muli kay Pastor Claro Vicente, nais ko muna pasalamatan si Brother Melvin. Kuya Melvin, salamat sa iyong pusong paglilingkod sa Panginoon.
na siya po ang pinagkatiwalaan po natin na maghati-hati, mag-chop-chop ng mga video ni Pastor Claro Vicente. So marami pong salamat, Brother Melvin, sa talentong iyong pinagkakaloob sa God First Morning. Sa purihin ng Panginoon sa inyo pong kabutihan. So matatapos na po tayo mga kapatid ng atin pong series. Natapos na po natin ang Council on Stewardship at ang emphasis po ni Pastor Vicente patungkol po sa stewardship. So 2 araw na lang po. So susunod na magsisimula po tayo sa atin pong 40 Days of Prayer, October 29. So patuloy po tayo mag-invite mga kapatid na makisangkot sa programang ito. So iba maganda pong programa ito mga kapatid, 40 Days of Prayer. Sisimulan po natin ang atin pong bago tayo dumako sa atin pong constituency sa December 8 and 9 ay sisimulan po natin ito ng 40 Days of Prayer mga kapatid, na ang 40 Days of Prayer ay magsisimula sa October 29 po mga kapatid. So marami pong salamat sa inyo po. Patuloy po natin i-promote na magkakaroon po tayo ng CLPM 40 Days of Prayer mga kapatid. Isa pa po na nais ko pong ipaalala sa inyo, meron po tayong groundbreaking ceremony mga kapatid. So sa November 30, purihin ang Diyos, sapagkat sa November 30 po ay atin na pong sisimulan ang groundbreaking ceremony ng pagtatayo ng misyon ng Panginoon dito po sa CLPM mga kapatid. Planuhin nyo na po kung paano kayo makatulong sa pagtatayo. Ako sinasabi ko mga kapatid, wala na po tayong problema sa pera ng pagtatayo. Nasa kamay ng mga kapatid ang pagtatayo. Nasa puso ng mga kapatid ang kayamanan ng Diyos. Ibibigay na lamang ng mga kapatid ang pagtatayo para sa headquarters ng Panginoon mga kapatid dito po sa Region 3 CLPM. So mga kapatid, sabi ko, planuhin nyo na mga kapatid kung paano kayong makatulong. So meron po tayong scheme number 1, scheme number 2, papaliwanag po natin sa mga susunod na panahon. Pero pinapauna ko na mga kapatid, kami ni Mrs. nagpapanukalan na kami na sa pagdating ng January ay talagang may panukalan na kami kung paano tayo makatulong, may bahagi sa gawain ng pagtatayo ng misyon sa CLPM mga kapatid. So alam niyo itong pagtatayo po ng headquarters ng CLPM, pribilehiyo po ito. Nung itinayo po yung CLC, wala tayong bahagi kasi nung panahon po nila yon. Nung itinayo po yung NPUC, wala tayong bahagi doon kasi nung panahon pa po nila yon. Ito mga kapatid, pribilehiyo. Kapag itatayo ang misyon mga kapatid, huwag niyo pong payagan na wala po kayong bahagi doon. Pahintulutan niyo po ang inyong puso na magkaroon kayo ng malaking bahagi para po sa pagtatayo ng misyon mga kapatid. So sa November 30 po, inaanyahan po kayo na magkakaroon po tayo ng groundbreaking ceremony. Alas 5 po ay meron po tayong panran. Alas 7 ang groundbreaking ceremony at sa alas 9 naman ay yun na po ang atin pong Hope Impact doon po sa palibot po ng lugar na yon sa San Juan, Mexico, Pampanga ang atin pong lugar. So pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. God First Morning, pagkaloob na po natin kay Pastor Claro Vicente ang pagkakataon. Shalom sa inyong lahat mga minamahal na kapatid. Ayon sa Lucas 12:42 hanggang 44, at sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat na matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang aliping yun na maratnan ng kanyang Panginoon sa gayong ginagawa. Tunay na sinasabi ko sa inyo na
kanyang ipagkakatiwala ang lahat niyang ari-arian. Gusto kong i-share sa inyo ang offertory reading noong July 14, 2012. Ako'y nagseseminar niyang panahon yan at di ba karaniwan bago kunin ang ikaputhandog ay may binabasa. Ito yung offertory reading. At nakikinig ako at napakinggan ko ito. Unfortunately ay wala sa English. Hinanap ko na ang English version, Tagalog. Kaya meron lang itong gusto kong makita ninyo. Ang sabi rito, sa ating paglahok sa combined offering plan sa pamagitan ng porsyentuhang pagbibigay. Napakalinaw. Year 2012 yan. Sinasabi na ang offering ay by percentage. Pero magugulat kayo. Nung naibalik ang aking face-to-face na seminar last year lang, 2024. At sa buong taon na yan ay iisa lang sila, January 2024 na yan. Pero alam ba ninyo na sa iglesyang yon, nag-collect pa sila ng offering sa Sabbath School. Ano kaya ang problema na 2012 pa ay sinusulong na ang porsyentuhang pagbibigay? Ating sinusuportahan ng pambuong misyon at handog sa World Mission Budget. Sa kabilang sa panukalang ito, isang makabuluhang dagdag ng pagmumula ng pondo na nilalaan mula sa mga kaanib ng iglesia. Muli, mga kapatid, saan ibinabase ng ating church itong sinabi nila na porsyentuhang pagbibigay? Eh di yung sa lumang tipan, doon sa bagong tipan, sa sulat ni Ellen G. White, sa mga patutuo ng iglesia at Councils on Stewardship. Sa unang kapitulo ng Malakyas, ang mga pari ay kinastigo sa paghahandog ng nadungisang tinapay sa altar. Hinahamak ninyo ang aking pangalan sa pag-aalay ng nadungisang handog sa aking altar. At tinatanong ninyo, paano namin dinungisan ang mga handog? Dinungisan ninyo sa pagsasabing ang altar ng Panginoon ay hindi karapat-dapat igalang. Bakit walang paggalang? Anong ginagawa nila na walang paggalang sa paghahandog? Patuloy ang basa. Nang maghain kayo ng bulag na hayop, di ba yun mali? At di ba mali ang paghandog ng hayop na pilay at may sakit? Subukan ninyong ganito ang ibigay sa inyong namumuno at tignan kung matutuwa siya. Wika ng makapangyarihang Panginoon. Yun pala ang dahilan na sinasabi sa kanila nang wala silang kaalang sa altar, ang mga inihahandog pala nilang hayop ay may diferensya. Tulad natin yan sa ikapu. At ang lahat na ikapu sa lupain ng Panginoon at tungkol sa ikapu ng kawan, ang alinmang dadaan sa ilalim ng tungkod, ang ikasampu ay banal sa Panginoon. Hindi niya tatanungin kung masama o mabuti. Tignan muna natin ang iniingi sa ikapu. Unang-una, ang tawag sa ikapu ay banal. The 10th one shall be holy to the Lord. Ang prinsipyo niyan ay anumang inihiwalay natin para sa Panginoon, banal yan. Kanya yan eh. Siya ang nagpapabanal yan. Yung kanyang possession sapagkat kanya yan. Banal yan.
Ang sabi pa dito, hindi raw tatanungin yung hayop na inihiwalay para sa ikapo kung ito ay mabuti o masama. Hindi ito yung ugali ng hayop. Hindi. Ang konteksto rito ay kung may diferensya o wala. Bakit ba ganito na sinasabi? Nasa paraan kasi ng pagpili ng ikapo noong araw, mahayop. Kapag may 100 tupa, ay hindi manghuhuli ng 10 tupa. Kundi pararaanin nila ang mga tupa sa isang makipot na daanan at isa-isang nakapila sila. Bibilangin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, huhulihin nyo yung 10. Iiwalay. Ganun yan. Lahat ng ika-10 hayop, tight yan, ihiwalay. Siyempre, sapagkat at random yan, hindi naman yan, ay kuminsan, ang mahuhuling para sa hayop na para sa ikapo ay may diferensya. Ang sabi rito, hindi papalitan. Hindi sasabihin, masama ito, may diferensya ito, wag ito. Hindi. Banal yan sa Panginoon. Yan ang pagkakaiba ng ikapo at handog. Sa ikapo, kahit na may diferensya, ay hindi papalitan. Sa handog, hindi pwedeng may diferensya. Ano ba kasi ang prinsipyo ng ikapo? Hindi sinasadya ang pagpili ng ikapong hayop. Kung magkataong bulag, pilay o may sakit, hindi ito papalitan. Bakit? Kasi ang ikapo ay simpleng pagiging tapat. Pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagmamayari. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Kanya kasi ang lahat eh. Kaya, ang anumang hayop na ikapo na may diferensya o wala, banal ito kahit may diferensya. Ang nagpapabanal ay yung pagiging kanya. Gaya rin ng tao. Banal kahit na makasalanan kapag nagpasakop sa kanya. Hindi ba? Ang mga sulat ni Pablo ay nagpapasimula sa pagsasabing sa mga banal, to the saints. Pagkatapos kagagalit-galitan niya sa mga maling ginagawa nila. Tingnan naman natin ang batas ng paghanog. Ano ba, saan ba ibinase ng Malakyas yung kanyang sinabi? Saan natin makikita ang batas? Sa Levitico 22:21. Sino man ang mag-aalay ng handog pangkapayapaan sa Panginoon upang tuparin ang kanyang pangako o malayang handog mula sa baka o tupa, ito'y dapat na walang kapintasan upang tatanggapin. Walang dapat ito na kapintasan. Pansinin nyo, 2 beses na inulit yung walang dapat na kapintasan upang tanggapin. Yan ang paraan ng pagdidiin ng panahon sa Biblia. Tayo pagka pagdidiin tayo ay marami tayong ginagamit na paraan, ina-italize o kaya ay may underlining o kaya nilalagyan ng kulay, ginagamit ang capital letters, emphasis yan. Pero sa kanila, ang emphasis ay inuulit yung salita sa ibang paraan, may the same ang meaning nila. Patuloy ang basa, ang mabulag o pilay o lumpo o may ulcer, eksema o galis, hindi ninyo ihahandog sa Panginoon o susunugin bilang handog sa altar ng Panginoon. Napakadetalyado ang batas. Amen. Amen.
Atin, Amen. atin na pong ibigay ang Amen. Amen. Atin na pong ibigay ang times kay Pastor Benji Pabiliar sa reflection. So, good morning po. Happy God first morning po sa lahat. Listening to Pastor Vicente this morning, ay baga yung kahit ay yun yung yun yung consistent mong recognition sa Panginoon na siya may-ari na lahat, pero yung offering represents the one who gives. Sabi din sa Leviticus kanina ay yung offering lalo pag sa hayop ay dapat no blemish, walang diferensya. So re-reflect ako doon sa representation na binigay ng Diyos ng langit ang best gift para sa kapayapaan. Wala iba kundi ang ating Panginoon, perfect, blameless. And the same principle is being also taught to us to also give the best. Hindi yung may diferensya, because yung offering represents the one who gives. Ganun yung prinsipyo ng offering. It represents our love, our devotion sa Kanya. The tithe is honoring God because He is the giver and the owner of everything, but the offering represents how we treat yung ating pagbibigyan. So, if our love is big, then the gift will represent that. Pag magbibigay tayo ng gift sa ating mga iniibig, mga naliligaw pa tayo, ayaw natin magbigay ng Pastor Jasper. Ayaw natin magbigay ng bulaklak na yun. O kaya ayaw natin magbigay ng teddy bear na nahulog sa putik. I think that's the same principle. Our offerings reflects our love for them. So, the principle na inaanyayahan tayo na pag nag-offering ay yung best na ibigay natin. Yun lang, yun yung natin naisip na i-reflect doon sa message na binigay ngayon sa ating umaga. So, God bless po sa bawat isa. Thank you very much, Pastor Benji. At sabi po ito ni Pastor Jerry, ang lakas ng dating sa akin, ang prinsipyo ito, napakalinaw, Malakias chapter 1, ang lahat ng para sa Panginoon, ang pinakamaganda, pinakamahusay, at pinakamagaling, at pinakamalusog, at malakas. Ito'y tugon natin sa Diyos sa nagbigay sa una ng pinakamaganda at walang kapintasan sa kanyang anak na nagmahal sa atin, and let us worship Him through giving faithfully. Yan po ang sabi ni Pastor. At meron pa po, sabi dito, sinasariwa nito ang pangunahing principle na nilalatag natin sa pasimula ng unang 10 araw ng DSA o gifts to God, motivated by love and inspired by faith. Thank you so much, Pastor Jerry. At meron pa pong gusto mag-reflect, mga kapatid, sa ating pong napakinggan na stewardship with lectures, any reflection
Pastor Jasper. Yes po, Pastor. Okay, good morning po. Happy good first morning. Good morning po. Ako po ay nagagalak at natutuwa sapagkat dahil po sa pakikiisa ng lahat ng mga kapatid, even from the very beginning of our church, ay nagtatagumpay. Alam naman po natin ang pagtatayo ng ating iglesia, ng ating operation ng ating pong iglesia ay hindi po sinulo yan ng isang tao, kundi ito po ay binalikat ng lahat ng mga anib ng ating pong iglesia. So, yun po ay isang malaking pasasalamat una sa mga kapatid at pasasalamat sa Panginoon na siyang gumabay ng kanyang iglesia. Yung pong mga simpleng ikapo at saka ng offering natin na bagamat sabihin natin hindi pa natin naunawaan ng higit nung unang panahon, ngunit nandoon yung sincerity, ang katapatan. Ito po ay ibinibilang ng Panginoon na isang napakalaking tulong para sa ating pong iglesia. So, alam ko pong lahat tayo ay nakibahagi at wala pong naiwan sa pagtatayo at pagpapalago ng ating pong iglesia, dahil dito po sa prinsipyo ng paghandog at pag-iika po. Kaya nga po kung papaano po natin sinimulan nung unang panahong nakilala natin ang ating Panginoon, naunawaan po natin yung kahalagahan na pag-offering at pag-iika po, bagamat hindi pa systematic noon, ay ipagpatuloy po natin mga minamahal na mga kapatid, sapagkat dito po tumatakbo, dito po nabubuhay ang ating pong iglesia sa kanya pong operasyon sa pamamahayag ng sa kanyang pamamahayag ng ebanghelyo, sa pangangasiwa ng iglesia. Ay alam naman po natin na mahalaga ang ating pong mga handog at ikapo. Kaya nga po alam ko pong wala pong hindi nakikibahagi. Lahat po ay nakikibahagi. Pagpatuloy lang po natin mga kapatid ang pakikibahagi sa pagkakaloob ng ating pong mga offering, tithes and offering, not for the glory of everyone, but for the glory of the Lord who called us to be part of His mission here on earth. Alam po natin yon mga kapatid. So personally, ayun yung nakikita ko kung bakit naihayag ni Pastor Vicente ngayon yung sabihin nating kasakdalan ng pag-iika po at ng pag-offering. It is because ay para lalo pang maipagpatuloy yung misyon ng Panginoon sa mundong ito. Ngayon naiintindihan na po natin kung gaano yung kadalisayan ng pag-iika po at pag-offering. At least mga kapatid ay mas magkakaroon po tayo ng focus kung paano pa natin isulong ang gawain ng Panginoon, gaya ng sinseridad na ginawa nating nakaraan, bagamat hindi pa sistematiko. So ayun po, salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy pong pagsusulong ng ating gawain sa ating pong iglesia sa paraan ng pakikibahagi sa ating pong tithes and offering. Happy God first morning. Maraming salamat po. Maraming salamat po Pastor Joey at sabi po ni Pastor Jerry, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong talagang pagtatapat at pagtitiwala sa Diyos, sa Creator, Owner of all and Provider. Partnership sa final mission ng Diyos sa lupa sa paraan ng systematic at regular na pagbibigay for local and global mission fund. Okay, at meron pa pong gusto mag-reflect. Meron pa po tayong oras, mga kapatid. Oras po natin ay 5:20. May nais pa pong mag-reflect po doon po sa ating pong stewardship lectures. Any reflection? So, Jasper, dagdag ko lang Yes po. For example, okay, naihiwalay tayo sa sales yan,
kay yung CLC hindi po maitatayo. Yung lahat ng mga mission po natin, hindi po maitatayo ang mga yan kung wala po tayong bahagi doon. Nagkaroon po tayo ng malaking bahagi doon, kaya yung ating po mga buildings ay naitayo, naitatag. Alam po natin yun, mga kapatid. So, marahil hindi kayo aware, ang iba ay hindi ninyo alam yun. Pero yung pong pagtatapat po ninyo pagtatapat po natin sa ikapo at sa offering, yun po ang naging bahagi po natin, mga kapatid, upang maitatag yung ating pong mga missions, mga headquarters, at saka yung ating pong mga church. So, naging bahagi po tayo doon. Ngayong tayo po ay nagbubuo na naman ng panibagong proyekto dito po sa CLPM. Alam ko pong yung pagbabahagi ninyo nakaraan ay magiging bahagi pa rin po natin sa ating pong pagtatayo ng ating pong CLPM. So, yun lang po ang ating reflection. So, lahat po tayo ay magpatuloy sa ating pong pakikibahagi. Huwag po natin putulin, mga kapatid. For the glory of the Lord. Amen. Amen. Amen po. Ang sabi po ni Sir Nimrod Carpio ng Talibundok, Blessed God First Morning. At sabi po ulit ni Pastor Jerry, Amen. Pastor Joey at Pastor Nelson, purihin ang Panginoon. Napakapalad ng CLPM na may kapamilya na katulad ninyo. Shalom. At reflection po, mga kapatid, meron po tayong oras sa ating pong pag-reflect. Ang ating pong attendance ay nasa 91 na po, mga kapatid. So, reflection sa ating pong stewardship. Taas po kayo ng kamay. Okay. So, kung wala na po, mga kapatid, ay tayo na po ay dadako sa silent prayer and acts prayer. Alright, ayan God First Morning, mga kapatid, yan ang ating lecture ngayong umaga na ito. Ang ating offering, biblical way. Ano ba yung law? Offering, sabi natin, hindi naman biblical yan. Kadalasan may maririnig ng ganyan. Naman yan, kung ano yung pinasya ng puso mo, yun. Sabi natin kadalasan, pero ano ba yung sinasabi? Yung ba, ipinasya ba ng puso, mga kapatid? Hindi, tunay na nasa Bible ang pag-o-offering. Ngayon, kung tayo ay marami pa rin mga dahilan, ay sabi natin, ang offering ay papakita ng iyong pag-ibig sa Diyos. Pagbabalik mo ng pag-ibig niya sa iyo, kaya para may pakita mo yan, pasalamat mo, ay hindi yan sa salita lamang, kundi sa gawa din naman. Ayan, po. So, sa mga kapatid ko na narito ngayon, nasa Zoom, kung hindi pa rin natin kaya yung maibalik yung katumbas ng tithes, yan kasi minimum, ayon sa Bible, dapat ngayon mas marami pa yung mga nag-offering nga sa Bible, more than tithes. Sabi nga, hindi mo pwedeng sabihin yung pasalamat mo ng, oh, thank you Lord, puro lamang salita. Kailangan may action, ipakita mo. Tsaka kung ang mahal mo daw yung Panginoon, tutulungan mo siya sa kanyang mission sa lupa. Ano kung makakatulong sa mission kung hindi ka man lang makapag-offering? So, ganun, yan po yung ating offering. Kaya ako, nung natutunan ko to, hindi ko nababaguhin, mga kapatid. Maaaring dagdagan ko pa yung 10% na offering, pero hindi ko na babawasan, Ganun talaga yon. Kasi nakita ko na doon ang pamamaraan na ipakita ko yung pag-ibig ko sa Diyos at gusto kong mapalapit sa Kanya palagi, para nang sa ganun ay
continuous yung aking blessing na pagbabago ng karakter. Once na binago mo yan, yung karakter na bumalik sa pagiging madamot, ano po, ano man yung pagsubok na darating sa aking buhay, mga kapatid ko, hindi ko yan ika-cancel, hindi ko yan babaguhin, ano, magiging tapat pa rin ako sa Panginoon, ano, dahil gusto kong marinig yung well done, good and faithful servant, ano po. So yan, ano, at kung mayroon sa inyo nagdadalawang isip pa dito na gawin yan, mga kapatid ko, ay ngayon na yung panahon para ipanalangin natin yan, ano. At maralam ko meron dito sa mga nakikinig, lalo na sa Zoom, madami, no, na mga dahilan ay kung magbibigay kami ng 10% tithe at 10% offering, eh wala na kaming kakainin, wala nang matitira. Yan ang mga kadalasan na naririnig natin sa mga kapatid, ano, lalo na yung mga empleyado. Wala na kaming kakainin, para bang hinihinga ka ng pera, no? Hindi naman pera yung hinihingi sa atin, ano, kundi yung ating puso. Yan ang tinatawag na puso ang hinihingi ng Diyos sa atin, ano po. Tandaan natin, mga kapatid, huwag nating tingnan yung ating lalabas sa bulsa. Tingnan natin yung matitira pa na 80% na kung saan galing lahat yan sa Panginoon. At pansinin nyo kapag kaya isinuko nyo yung puso nyo sa Panginoon. Walang imposible, magagawa nyo lahat yan, mga kapatid. Magagawa nyo lahat yan ng masaya. Masayang magbigay sa Panginoon. Sabi nga, bibigyan mo ba yung nililigawan mong girlfriend mo ng panis na tinapay o bulaklak na tuyo? Sige nga, bibigyan mo ba ng gano'n? Hindi. Lagi mo iniisip pinakamagandang regalo, bagay sa kanya to, bibili ko to sa kanya. Gano'n, di ba? Bibili mo ng damit yung jowa mo, uy, birthday niya bukas. Bibili ako siya ng magandang damit, yung bagay sa kanya to, pili-pili ka sa mall, bagay sa kanya to. Sa Panginoon, siya yung ating best friend, ano? Si Jesus. So, ano yung bagay sa kanya? Bagay ba sa kanya yung barya, kapatid? Isang malaking hindi pagkakaunawayan kapag sinabi natin na bagay sa Panginoon, kay Jesus yung barya. Samantalang ibinigay niya yung buhay niya sa atin, ano? Tandaan natin, mga kapatid, siya yung example ng pagbibigay na walang makakapantay, ano? Pero mo, buhay niya, binigay niya sa iyo para sagipin ka sa iyong pagkakalunod sa kasalanan, nang sa gayon ay ikaw ay makaiwas sa siguradong kamatayan, ano po. Tapos bibigyan natin siya ng kanyang barya ng ating yung mga nadukot lang sa bulsa, no? Wag, mga kapatid ko, wag. At saka isa pang maganda ko dyan na nakita, yung motivation. Paano ba't ka nagbibigay? Gusto mo ng more blessing? Ay, mali. Huwag kang aasa ng more blessing, ano? Tunay na ibibigay ng Panginoon, pero huwag yan ang dahilan, ano? Magbibigay ka dahil, mahal ko si Jesus. Mas bagay sa kanya to 10% and more. Ganun na po. At huwag mo nang isipin yung mga leaders kung saan gagastusin nila, paano gagastusin. Magkamali sila ang mananagot. Pag nag-isip ka, damay ka pa, dalawa kayo. Di ba? Paulit-ulit ko yan sabihin sa inyo, mga kapatid. Bakit? Dahil mahal ko rin kayo. Dahil sabi ni Jesus ay ulit-ulitin mo yan sa kanila dahil natatandaan yung mga paulit-ulit. Yan, matatandaan natin yung paulit-ulit. Kapag di mo inulit, hindi matatandaan. Ano ba? Who knows, kapag inulit-ulit ko ito araw-araw, ay one day, mabago na yung mga puso natin lahat, di ba? Tapos kayo na naman yung mag-uulit-ulit ito sa church. O, disciple na kayo. May na-disciple na ako, di ba? Na-disciple lang din naman ako eh. So, ma-disciple din kayo, di ba? So, ayan ano, Kuya Narsing, Sister Elizabeth, and si Ate Lorna, Kuya Melchor, ayan ano po, Kuya Monching, kung lilipat ka dito sa atin, pero alam ko nandun siya naka-join sa Zoom, saka naka-Zoom siya. Pero okay lang yan, sige ano. Sister Esther, ayan. Sino pa? Sister Dang de la Cruz, Ate Sally Sanchez, ayan ano. Nito ko lang na lately ko lang nalaman ano, si Ate Sally pala at si Ate Christy magkapatid. Sabi ko, ba't parang nung nagpa-picture sila, ba't parang magkamukha yung dalawa, magkapatid kaya? Magkapatid nga pala, no? Magkapatid nga pala. Or baka naman mali ako, baka magpinsan. Pero anyway, kung magkapatid kayo magpinsan, kayo halos magkamukha. So, malamang relative kayo.
si Sister Belinda, ayan, Ate Flor, yan alam ko mga COP ito mga to, no? Sister Marlene, Sister Neneng, Sister Teresita Ladia, Sister Teresita Reyes, si Brother Esme, ito ano to, talagang devoted ito, COPians to, no? COPians, Ate Rebe, lalo na ito. Yung Melvin Belasano, hindi ko kilala. Kung COP ba, baka naman hindi. Baka hindi, ano? Sister Janet, ayan, ano po. So, huwag natin panghinayangan ang ibibigay natin sa Panginoon. Huwag natin panghinayangan, ano? Bagkos maging example tayo. Number 1, gusto nyo matuto paano kayo mag-disciple? Ang disciple nyo, yung inyong mga kasama sa bahay, yung inyong asawa, yung inyong mga anak, yung mga kapatid, yung nanay, ano? Ang pinakamadaling i-disciple yung pagiging tapat na katiwala. Yung i-explain nyo sa kanila na kung saan galing yung mga blessings, ano yung mga blessings na natatanggap natin araw-araw, saan galing lahat yan, ano? Ano yung mga talent na binigay sa atin, yan. Talent of time, strength, ano pa, skills, yung ating skills, brain natin, ano, yung mga kakayahan natin, at ano pa, talent of financial, 4 yan, ano? 4 na talent, dapat yung gamitin natin ng mahusay ayon sa kanyang kalooban. So yan, ano, makaka-disciple na kayo at siyempre ipakita nyo paano nyo ginagamit yan ng tama para naman gayahin niya kayo, di ba? So yan, mga marunong na kayo mag-disciple, ano? So isa na kayong mga disipulo, o di ba? At yung mga yung dinisipulo, magiging halimbawa kayo. Pero makita kayo na church na, uy, itong pamilya ni sister o ni brother ay talaga namang tapat na kapatid, tapat. So makakahawa yan. Pero maaga kayong pupunta sa church o kahit walang tao dyan, yung pinakaunang darating kung anong oras yung kausapin mo. Kausapin nyo, oy, sister, salamat, ikaw yung pangalawang dumating. Susunod na Sabat, pwede ba mas agahan natin konti? Simulan natin kamo, 2 pamilya tayo. Tapos pagkakaya mo ng 2 na kayong pamilya, yung susunod darating, kausapin nyo naman the next week. Pakiusapan nyo na pagkatapos yung mag-usap, manalangin kayo. Para naman sa Panginoon to, kamo. Para tayo ay magamit natin yung ating disciple, yung ating talent of time. Binigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating sarilihin yung talent of time. So, yun, ano? So, yun, ganun, makakapag-disciple kayo, no? Sa ating Rebe, lahat naman na meron tayo ay galing sa Panginoon, pati ang buhay natin. Kaya dapat ibalik lahat ang para sa Kanya, ang pamibigay niya sa pamagitan ng COP. Yan, di ba? Napakasarap isipin, ano? Na katulong pala kayo sa pagbibuild ng building mission, ano? Tag ito, mission, CLPM headquarters, ano po, katulong kayo, ano po. Ako meron ako doon isang sakong semento. O, di ba? Isang sakong semento para sa akin doon, ano? Grabe, magkano kaya magiging alam nyo kung lahat ng kapatid CLPM magte 10% or more, yung ating iglesia magsisiganda. Gaganda lahat yan. Hindi lang yung headquarters, maganda lahat, maganda. Kaya panalangin ko lahat ay matuto, no? Lalo na yung mayayaman. Yung mayayaman dapat ang matutong mag-COP. Kaso may mga naririnig ako, mayayaman sila pa yung kumukontra, no? Hindi sa church natin, ibang district, ibang lugar, ibang mayayaman pa daw yung mga kumukontra. Ba, pampihira, sabi ko, at ganun ba? Buti na lang, hindi ako yumaman. Buti na, mayaman ako sa blessings ng Panginoon. Ayun, mayaman ako dyan, tsaka sa pang-encourage, yan, mayaman ako dyan, ano? Pero sa pera, ayoko yumaman, baka mahawa ako sa kanila, no? Sino gusto yumaman? Tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo dito, si Kuya Nursing, gusto mo yumaman? Kuya Melchor, gusto mo yumaman? O, pag gusto mo yumaman, tapos magiging madamot ka lang, wag na, di ba? Sarap yung si Ate Rebe, mayaman na talaga, pero hindi madamot yan. Di ba? So, yun, ano, ganyan tayo. So, sabi pa nga ay, mas madali pa para sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Dahil sila hindi masusumpong tapat, nahirapan sila maging tapat, nang hinayang sila, no? Totoo pala yan, ano? Totoo.
Bakit nagdaan din ako, hindi ako yumaman na pero nagdaan ako sa malaking sahod eh. Nanghihinayang talaga ako. Yung pala, sa pula ko doon ano. Pero ngayon, hindi na mauulit yun. Kahit yumaman pa ako, magpapatuloy ako sa aking ginawa dahil ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mga kapatid, ay mapagkakatiwalaan din naman sa malaki. So hindi dahil sa mayaman sila kaya hindi sila nagiging tapat ano. Dahil hindi sila katiwa-tiwala. So, kahit na maliit yung kanilang meron, hindi pa rin sila magiging tapat unless magbago yung puso nila no. Unless magbago yung puso nila. At yan ang ginagawa ng COP. Binabago yung ating karakter at ang ating puso. Si Ate Sally Sanchez gusto daw yumaman sa pagmamahal ng Panginoon. Yan ano. Praise the Lord. Ano po Ate Sally? Yan. Pagmamahal ng Panginoon ay palaging mayaman sa atin ano. Kaya dapat ibalik din natin ang kayamanan din ng pag-ibig sa Kanya at sa ating kapo. Si Ate Sally ano. Alam ko na lahat tayo ay magiging mayaman sa pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa na po. Ayan ang maganda no. So ayan, simulan natin mag-disciple lang. May project tayo ngayon para tayong care group DM, care group discipleship ministry no. I-care group natin yung i-disciple natin yung ating mga mahal sa buhay. Sarap magdadaldal dito, mahaga pa, pero sige tayo na yung manalangin na makamarami pa kayong gagawin. Let us pray. Gusto ko po yung maman sa pagmamahal ng Panginoon. Inedit mo pa Ate Sally. Naintindihan ko naman. Isang maling letra. Alam ko yan, typo error, pero okay lang yan ano. Gusto ko rin yung maman niya sa pagmamahal. Yung bang di natatapos yung pagmamahal mo sa Panginoon. Yun ang kayamanan na maganda. Hindi natatapos at walang hanggan yung kayamanan mo ng pagmamahal sa Panginoon ano. Then ano po, sige, 30 second silent prayer and then tayo manalangin. Sister Janet at si Brother Jojo ay mayaman din yan. Mayaman sa pag-ibig sa Panginoon yan ano. At i-disciple natin yung ating mga anak, lalo yung mga estudyante nating anak i-disciple natin ano. Kasi yan, hindi sila magiging tapat pag kami trabaho na sila. Sige, bahala kayo. Kasalanan nyo pa ngayon kayo pa ang mananagot sa Panginoon. Bakit hindi mo din disciple yung iyong anak nung siya'y bata pa? Ngayon, hindi siya naging tapat. Mahirap na siyang turuan. Malaki na siya. Naku po, kanino ang kasalanan yun? Dama yung nanay tsaka tatay. Hindi kasi naturuan yung anak ano po. Kaya hindi ko pinagmamalaki na naturuan ko yung mga anak ko no. Ayokong i-claim yun ano. Sa Panginoon ang kapurihan mga kapatid ano, sa Panginoon ang kapurihan sa atin ang kagalakan. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Tayo sama-samang manalangin. Ipanalangin natin ang bawat isa. Let us pray. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito ay ang aming pasalamat muli sa panibagong buhay, panibagong gising, panibagong blessings na nagmumula sa iyo. Patuloy na ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin ay aming nadarama sa bawat umaga. Salamat sa mga lessons na aming napakinggan, lalo na sa muling paglilinaw ni Pastor Vicente patungkol sa biblical way ng offering, kung paano ang offering ay inyong itinuro sa amin kagaya ng pagbabalik na ikapo. Salamat sa mga lessons na ang aming pagpapakita ng pasalamat ay hindi lamang sa aming bibig, kundi sa aming aksyon.
Salamat na ang aming pagbibigay ng tapat na mga handog ay magiging kasiyahan ng aming puso. Ngunit dakilang Diyos, maaaring ang ilan sa mga kapatiran dito sa Discipleship Ministry, ganoon din sa Zoom, sa CLPM Facebook, sa YouTube, mayroong mga kapatid na naguguluhan, nalilito dahil kay Satan. Ang aming panalangin ay patuloy na karunungan ng bawat isa na makita namin ang tama at mali at doon kami pumanig sa tama o dakilang Diyos. Turuan niyo po kami maging masaya sa aming mga natatanggap na mga blessings. Turuan niyo rin po kami maging masaya sa aming pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng katumbas at mas higit pa ng mga handog. At higit sa lahat, turuan niyo po kami mag-disciple ng aming mga anak, ng aming pamilya, ng aming kapatiran upang kami maging liwanag ng aming nasasakupan. Nang sa ganoon, matawag namin ang aming mga sarili na tapat na katiwala na naghahanda habang naghihintay sa iyo ikalawang pagbabalik. Tunay na masarap marinig ang iyong mga katagat sa pagsalubong namin sa iyo. Well done, good and faithful servant. Salamat po o Diyos sa bawat umaga. Nawa ang aming mga panahon ay hindi maging kulang, maging matatag kami sa aming pananampalataya sa anumang mga pagsubok na darating sa aming buhay. Meron din po kami mga iba pang mga personal prayer requests, ang aming mga kanya-kanyang mga iglesia, ang aming mga gawain, ang aming mga kapatiran. Tulungan niyo po kami, ang bawat isa sa amin, na magpatuloy sa pagtatapat at pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Kailangan din namin ang bawat isa na narito ngayon, ang sambahayan ni Ate Revy, ang buong San Leonardo Church, mga kapatiran dito, at gayon din ang kalusugan ng bawat isa, ang hanap buhay ng bawat isa. Patuloy niyo silang pagpalain sa kanilang mga tinatangkilik na pangkabuhayan. Gayon din ang sambahayan ni Brother Esmin, ni Sister Teresita Tayretres, ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia. Gayon din ang sambahayan ni Sister Nene at Sister Marlene Garcia, ang sambahayan ni Ate Flor, ni Sister Belinda Salvania, ni Ate Sally Sanchez, ni Kuya Edgar, ni Ate Christy Stabilio. Gayon din ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, Sister Esther Garcia, Sister Sweeties, Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Calas, ang sambahayan ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby at ni Sister Elizabeth Terese. Gayon din ang sambahayan ni Sister Janet Gatmaitan. Aming sinasama sa panalangin ng bawat isa na narito ngayon at hindi namin nabanggit ang pangalan na nakikinig at nakasama namin sa devotional na ito. Patuloy niyo po kami pagpalain ng malusog na pangatawan sa buong maghapon na ito. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan. Ilayo niyo po kami sa anumang mga tukso. Kayo po ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat-dapat po sa iyo. Muli, patawad po kung saan kami nasumpong hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid ko. Happy God first morning po. 5:44 ng umaga. Lumiliwanag na. Madaling lumiwanag. Madali rin dumilim. Kagabi 5:30 madilim na. Ako po, AUP at 3:30 kami umalis. Alas 10 na kami pasado nakauwi. Para kung galing ng Bicol. Napaka-traffic po. Simula paglabas ng AUP, traffic. Skyway, traffic. NLEX, traffic. Bypass, medyo malawag ng konting bypass, 21 kilometers lang naman yan, 25 kilometers. Paglabas ng bypass ng San Rafael, ayun na. San Rafael, San Ildefonso, San Miguel, Gapan, nako, traffic ko. Sabi ko dapat talay, nagmotor na lang ako, mabilis pa. Anyway, po, yan ang buhay, pagod, puyat, nakakangawit umupo. Pero safe naman nakauwi mga kapatid. Praise the Lord pa rin, po. So, magpa-araw tayo. Importanteng araw, Uy, teka, may sikreto. Sabihin ko sikreto, Yung aking creatinine, napanormal ko na naman, from 141, tumas na 141 after namin magpinyaranda evangelism, Tumas yung grabe, puyat araw-araw. Hindi talaga ako pwede magpuyat. Pero paano ko napababa?
Yan, galing yung sikreto tinuro sa akin ni Dr. Tam Mateo, no? Araw-araw magpapawis ka, araw-araw. Exercise ka araw-araw, 30 to 45 minutes sa ilalim ng araw, mag-walking. Walang mintis yan, araw-araw. Kahit hanggang alas 10, pwede. Bakit kailangan magpapawis? Lalabas yung mga pawis mo kasama yung toxin, parang pag-ihitin yan, ano? At siyempre, enough na tubig. Ano pa? Enough na tubig. Tapos ano pa? Matulog ng maaga, magpupuyat. At ano pa? Pagkain ng masustansya. Uy, yung pagkain ko sa umaga, puro prutas lang. 2 buko, tsaka kung anong prutas, may dagdag ko yan. Melon, o ano pa man, saging, o ano pa man, ano. Pangatlo, ano pa? Sa tanghali ay ano? Puro gulay naman. Hilaw din. Mga hilaw lang, hilaw muna. Meron akong luto, tokwa. Ayan, ano? Tokwa. Tapos ano pa? Para may protein ako, di ba? Dinner, skip dinner. Bakit? Skip ako ng dinner, matagal na, ilang taon na. Kasi fasting is very good. Like example sa mga may kidney problem, ano mo? Nung may nagtadialysis dito, yung anak ni ni Pilin, tsaka yung anak ni si Sister Elizabeth Erese, ano po. So makakatulong sa kanya yung walking pa-araw, makatulong sa kanya yung hilaw na pagkain, babalik. Sabi nga ni atoy ko, nakita ko sa sa mga vlog niya, no? Magdadialysis ka, ililinisin yung dugo kasi hindi nagpa-function yung kidney. Tapos magme-maintenance ka naman, iinom ka ng chemicals, di madudumihan na naman yung dugo. So yung nilinis mo, dinumihan mo ulit. Pero kung ikaw kakain ng masustansya pagkain, hindi ka magpupuyat, di ka mag-i-stress. Sa tiwala sa Panginoon, yung number 1 na ikaw ikagaling. Mag-i-improve yung kidney function, ano? Yung bang bumaba yung creatinine mo from 1,600 naging 1,400, and then the next laboratory mo 1,200 na lang. May napakaganda nun, di ba? So ayan, ano po, ang fasting everyday napakaganda sa mga nagpapagaling, nagre-recovery, lalo na sa atin, mag-fasting na lang kayo. Damihan nyo lang sa umaga, tanghali, ganun din sa hapon, wala na. Yes, Brother Melvin, yung pong malusog na katawan ay napakalaki na blessing dahil magsisikap po tayo sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng COP, di ba pa? Praise the Lord naman po. Praise the Lord. Patuloy ko ipopromote yung pag-iingat sa ating mga pangatawan, kasi example ako ng patuloy na binibigyan ng Panginoon ng karunungan at buhay. Kaya gusto ko i-share sa inyo kasi blessing ito eh. Lahat ng blessing ko sinashare ko, no? Lahat ng blessing share natin. So ayan, dito na lang mga kapatid. At kapag nagsisikap po tayo mag-COP, mapapansin natin na mawawala yung makasarili natin. Yan ang mawawala yung makasarili. Yan ang the best. Talagang mawawala, no? At naiisip natin lagi na ikakalwalhati ng yes, palagi tayong connected sa Diyos. Yun. 1.3 po kaya ko. 1.3? Good na yan 1.3. Almost good. Hindi, good na yan. 1.3, no? Teka, titignan ko dito. Ako nag 1 point ituloy nyo lang pong, iwasan nyo lang yung sobrang alat. Ano po yung mga pinapalaboratory nyo, Ate Sally? Sa akin ay creatinine, CBC, tapos yung lipid profile. Sa lipid profile, makikita mo yung laso ng dugo. Every 2 months ako nagpapalaboratory. Tapos yung potassium, sodium, inaano ko rin yan para mamonitor ko. Bababa pa yan, 1.3. Teka nga, tingnan ko nga sa akin. Kasi yung sa akin ay sa umol yung 1.3. Sa micromolecule ba yun? Pero titignan natin sa akin. Sandali lang, isilipin ko lang, Ano ba yung October 21? Ito yung pinaka-latest ko. Meron ako dito record Gumawa ako ng Excel, Ayan. So 1.33 pares tayo. Mababa pa po kayo. Nag 1.6. Pinakamataas ko ay 1.8. Hindi naman ganun kataas. Pero pagka daw tumaas na yung creatinine mo above the normal ay may damage na yung kidney. Kaya ako ay may problema sa kidney. Ang normal para sa age natin ay iba-iba sila. Iba-iba yung mga laboratory. Nasa age na yun at Rebe, no? Yung
Sa ano kasi ito sa UMUL, pero sa MGDL 1.39, 1.18, ayan, pinakamaganda. 0.73 hanggang 1.18. Pero yung 1.3 sa ibang laboratory, pasado na yan. Pasado na Ate Sally. Sa 1.3, pasado na yan. Normal mo na rin. Normal mo na rin. Ako nga, Ate Revin, nasa normal pa rin. Kasi nga, merong ibang mga, depende rin sa age. Yung range na hinahabol ko, yung sa kabanatuan, yung 1.18 yung yung 0.73 hanggang 1.18. Pero dito sa sa Gapan, sa pinag-laboratoryan ko, 0.6 hanggang 1.39 yung normal. So normal na ako, di ba? Kasi 1.33. Pero gusto ko pa yung maabot yung less than 1.18. Mas maganda hanggang 90 nga lang, 90 patas O, di ba? Pag napa 90 patas ko yung sarap. Ibig sabihin yung kaya hindi mo nagpapunction ng maganda. Ano po? Maganda. So yun si Ate Sally Sanchez, yung 1.3 ay okay na okay. Sige lang, pagpatuloy mo lang yung pagpapawis araw-araw, huwag kang magsasawa. Hindi ko alam paano ko i-share sa inyo itong screen na to para makita nyo sana. Pero anyway, wag na. Tayo magpaalam na muna at sumahaba na ating chismisan. So hanggang dito na lang mga kapatid, bukas ulit. At magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Salamat sa pakikinig, salamat sa panalangin at purihin ng Panginoon. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided